Dear Kuya Poy, magandang araw po sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako si Noraline, 26 years old mula dito sa Giginto, Bulacan. Aamin na po ako agad-agad na ako nga ang may kasalanan kung bakit kami magulo sa relasyon namin ng asawa ko. Una, Kuya Poy, dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko na ibibigay ang mga pangangailangan ng aking mister. Aminado akong palagi akong tumatanggi sa kanyang mga pangangalabit. Paano ba naman? Pagod na nga ako sa pag-aasikaso sa mga gawaing bahay, dadagdag pa sa stress ko ang 3 anak namin ng asawa kong si Jobert. Habang ang mister ko naman ay abala sa kanyang trabaho maghapon. Ang totoo niyan, Kuya Poy, umamin siya sa akin na meron siyang ka-video call na isang babae. At ayon nga po dito sa asawa ko, ay binabayaran niya raw ang babaeng yun para magbigay ng aliw sa kanya. Pero ang depensa ng asawa ko, hindi naman daw personal na may nangyayari sa kanila, kundi sa pamagitan lamang ng video call. Nang malaman ko ito, Kuya Poy, ay nagulat ako, aaminin ko. Pero pinatawad ko naman siya matapos niya ngang maging magtapat sa akin ng pagkakamali niyang yun. Pero sa kabila niyan, hindi ko alam na sa tuwing nagtatalo kami ay palagi kong binabalik-balikan ang ginawang pagkakamaling yon ng asawa kong si Jobert. Sa tuwing naaalala ko na nagbabayad siya ng ibang babae para malibang siya sa mga oras na tinatanggihan ko siya online, ay lalo lang rin akong nasasaktan. Akala ko nung una ay tuluyan na rin akong makaka-move on dahil hindi naman sila personal na nagkita nung babae. Pero sa ginawang kataksilan sa akin ng aking asawa, ay para bang ang bigat-bigat talaga ng aking loob. Aminado po ako na natatakot pa rin ako dahil hindi ko alam kung magagawa ulit sa akin ng mister ko ang ginawa niya ngang panloloko sa akin. Ano nga po ba ang dapat kong gawin given na para akong binubulabog ng ginawang panloloko noon sa akin ng asawa kong si Jobert? Naguguluhan na po ang aking isipan at nabibigatan ang aking loob. Ano rin ba ang dapat kong gawin bilang asawa? Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9. Umaasa po ako na sana ay mabigyan niyo ako ng payo sa litong-lito ko ng isipan. Lubos na naghahanap ng kasagutan, Noraline. Napakinggan nga po natin kani-kanina lang itong problema ni Noraline kung saan nga po ay sa sobrang kabisihan niya sa pag-aasikaso sa bahay o po sa 3 mga anak ay lagi natatanggihan itong asawa na si Jobert sa kanya raw paglalambing sa kanyang pangangalabit. Kaya nga ho itong si Jobert ay umamin din dito sa kanyang asawang si Noraline na siya ay nag-online na, alam nyo na, nag-cheat online. Pero, bumabayad pa nga raw po itong si Jobert Hindi raw niya personal na nakakaharap yung nagbibigay sa kanya ng aliw online. Pero sa tingin ko naman, talagang ano pa rin yan, cheating pa rin yan. Malinaw na malinaw po yan sa mga kapatid po natin. Ibig sabihin, hindi ka nakapagpigil, hindi ka nakapaghintay at kinulang ka sa pangunawa doon sa bising-busy mong asawa na si Noraline. But of course,
course, ako rin ay naniniwala na hindi naman pwede na ang sisi na lang lahat dito ay kay Jobert na lagi na lamang ding tinatanggihan sa kanyang mga pangangalabit at paglalambing at pagre-request ng konting labing-labing kay Noraline. Alam mo Noraline ha, nako magsilbing wake-up call din ito. O bagaman meron na nga kayong tatlong mga anak, busy ka, o kailangan din talaga na mag-spend ka ng time, not necessarily na kayo ay maglabing-labing na nakaschedule, yung ganyan. Mas maganda nga kung nakaschedule, ano? Mas maganda yon na meron talaga para napaghahandaan ninyo, 'di ba? Para nasa-set yung expectations ng bawat isa at meron ding preparation. Oo na, ay sa ganitong araw kailangan handa ako kasi nakapangako ako kay Mister o kay Mrs. Kailangan meron kaming, alam nyo na, merong labing-labing, ganyan. Kaya Noraline, hindi rin maganda yung lagi na lang nakatanggi o lagi na lang nakabawal. Lagi na lang no entry. Yan yung mga ganyan. Or baka meron kang mas malaking pinoproblema. Baka natatakot ka, Noraline, na madagdagan pa ang tatlo ninyong mga anak. Of course, mahirap po talaga na magpalaki ng mga bata. Ano? Kahit pa naman noon, hindi lamang po sa panahon ngayon, mahirap magpalaki ng mga bata. Talagang kung sino ang naiiwan sa bahay, lalo na at makukulit pa yan, di ba? Kakulitan pa ng mga bata, mahirap, nakakapagod, walang oras na pinipili kapag ka mga nangulit yan. Pero kailangan meron kang energy, para naman mapagsilbihan mo rin at magampanan ang iyong duties, and responsibilities sa iyong asawa. At kahit pa nga doon sa usapin na kayong dalawa lang, sa mga gawaing mag-asawa lamang. Sabi ni Gail Enriquez sa ating comment section, dapat i-balance siguro nitong si wifey ang pag-aasikaso sa mga bata at kay husband niya. Although, hindi rin tama yung ginawa talaga ni Jobert, Tumulong din kasi dapat itong si husband sa pag-aalaga ng mga bata at sa mga house chores para hindi sobrang pagod na pagod si Mrs. Para may energy pa rin siya. Just saying, 'di ba? Ayan, common sense. Tama rin po 'yan. Para sa lahat ng mga lumalabas ng tahanan para maghanap buhay, hindi naman ho ibig sabihin na tayo nga ay wala nang gagawin sa bahay, magpapakahari o magpapakareyna ka na lang doon at hahayaan mong sisilbihan ka nung asawa mo. At totoo, physically, nakakapagod na nga yung mga ginagawa nila. Tumulong ka kung meron ka pa namang energy dyan. Ano ba naman kung meron kang talent sa pagluluto? 'Di ba? At least yung oras sa pagluluto ni Mrs. Halimbawa, itong si Noraline. I-example natin, 'di ba, Noraline? Kung ikaw ay lagi nagluluto, para yung oras mo, nagluluto rin naman itong si Jobert, siya na muna. Ikaw na muna, 'di ba? Magpagod ka rin ng konti, not necessarily magpagod, pero 'di ba, division of labor. Maghati muna tayo para hindi ka pagod, para kondisyon na kondisyon. 'Di ba? Yung mga ganyan, alam natin, hindi na natin maalis yung responsibilidad natin sa mga bata pero tutulungan kita. Para hindi ka masyadong lunod na lunod sa mga gawaing bahay naman. Bukas, huwag ka mag-alala, Sabado, ako na maglalaba. Kasi marami akong enerhiya, na-inspire ako sa iyo Yan yung mga ganyan, 'di ba? Hindi yung papagurin mo ngayon, bukas day off mo, nag-enjoy ka, day off mo. Tapos si Mrs. ando na naman sa bahay. Siya lang nag-aasikaso. Kawawa naman. Totoo yun. Division of labor. At hindi lang sa mga araw. Please, hindi lang po sa mga araw na meron kayong mga plano na sexy ng inyong asawa. Maganda yan araw-araw, 'di ba? Or hanggat kaya mo. Halimbawa, ikaw magluluto, hayaan mo na, si Mrs. na yun na malengke. Ikaw na magluto. Pagkatapos ng luto, siya naman ang maghuhugas ng plato. Di ba? Yung mga ganyan. Division of labor. Magwawalis. Ako na magwawalis. Para ano na tayo? Mamamalansya. Ikaw na.
Sa'yo na yan. Medyo mahina ako sa plantsahan eh. Mababawasan na naman yung mga damit natin. Yung, 'di ba? Pero ako ang maglalaba. Kapag kakailangan na maglaba. Yung mga ganoon, pag-aani natin, yung mga load ng isa't isa para meron tayong oras at meron tayong energy. Doon sa, alam nyo na, sa mga ikinakalabit natin dyan. Kaya Noraline, Jobert, tungkol naman, Noraline, doon sa tanong mo, pinatawad mo na kasi normal yan na mahirap naman talagang makalimot. Nga lang, ako, sana na-appreciate mo rin yung honesty sa'yo nitong si Jobert sa pag-amin niya doon sa pagkakamali na ginawa niya. Mind you, hindi mo siya nahuli. Umamin siya. Okay? Umamin siya na meron siyang ginawang mali, ibig sabihin na konsensya. Merong remorse, merong pagsisisi doon sa ginawa niya. Kaya naman paminsan-minsan, Noraline, pagbigyan yung pangangalabit niya. At mas maganda, yung minsan, hindi niya na kailangan mga labit pa. Ikaw na ang maglambing rin naman sa asawa mo. Okay? At yan ang magandang wake-up call para sa inyong pagsasama. Para lalong mag-init pa ang gigil ninyo at pagmamahal sa isa't isa. Ngayon, doon naman sa usapin na meron po kasi talaga na iba na tumatanggi dahil nga lumalaki na masyado ang pamilya, lumalaki na ang gastos, pagplanuhan yung mag-asawa kung papaano ang gagawin ninyo. Ano ba? Gagamit ba kayo ng mga contraceptives? 'Di ba? Gagamit ba kayo ng ganyan? Or doon na naman kayo sa classic na paraan ninyo ng hit or miss? 'Di ba? Kapag ka nabuo, di buo. Kapag ka hindi, di salamat. 'Di ba yung ganun? Wag. Mas maganda ay mapag-usapan ninyo, mapagplanuhan ng maigi para wala ring takot habang ginagawa ninyo ang bagay na normal naman na ginagawa ng mag-asawa. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.